Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. At sa ebanghelyong ito ay nag-aanyaya ang ating Panginoong Yesus. Sinasabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ang ebanghelyong ito ay tungkol sa katotohanan ng ating buhay. Na lahat tayo ay may pinagdadaanan, may mga suliranin, mga problemang pinapasan. Sa madaling salita, tayong lahat ay may dala-dala sa ating balikat ng mga krus. At minsan tayo ay totoo nang nahihirapan at nabibigatan. Minsan pa nga tayo na yung napanghihina na para bang napakahirap ng harapin ang mga hamon ng buhay. Ang ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Sapagkat sinasabi ni Jesucristo, hindi natin kailangang pasaning mag-isa ang mga krus na ating dinadala. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya upang bigyan ng kapahingahan. Anong ibig sabihin ni Jesucristo na maaari tayong magpahinga kahit na tayo ay may pinapasan? Sinabi ni Jesucristo sa ebanghelyong ito, pasanin ninyo ang aking pamatok. At ang pamatok sa bayang Israel ay isang mahalagang bagay, lalo na sa agrikultura. Ngunit sa bayang Israel ay hindi kadalasang ginagawa o minsan pa nga ay ipinagbabawal na isang hayop lamang ang gumagawa sa bukirin. Kaya nga palagi sa kasulatan, palaging merong magkasama, no? 2 baka, 2 asno, na nagbubuhat ng pamatok. Kaya nga ang disenyo ng mga pamatok sa bayang Israel ay palaging nakaakma sa 2 hayop. Ang ibig sabihin, hindi nagpapasa na mag-isa ang hayop ng pamatok. Palagi silang 2. Kaya nga, kung ito ang kultura ng mga Hudyo, ano ang mensahe ni Jesucristo sa atin? Ang mensahe ni Jesucristo sa atin, na tila ba sinasabi niya sa atin sa ebanghelyong ito, na totoo, may mga pamatok na nakalaan sa bawat isa, ngunit hindi natin kailangang pasanin ng nag-iisa. Maaari nating tawagin ng Panginoon upang pasanin ito kasama natin. Kadalasan daw ginagawa ng mga Hudyo ay pinagsasama ang isang hayop na sanay na sa pagpapasa ng pamatok at ang isang hayop na bago pa lamang. Ibig sabihin, bago pa lamang nagsasaka, bago pa lamang gumagawa, bata pa. Kaya nga, hindi masyadong mabigat doon sa batang hayop ang pagpapasa ng pamatok sapagkat may isang hayop na sanay na. At alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang nagpasan ng krus. Lahat ng bigat ng kasalanan ng daigdig, lahat ng karumihan ng tao ay pinasa niya sa kanyang krus upang tayo ay mapatawad at mailigtas. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang nakakaalam at siya ang sanay ng magdala ng pamatok. Sapagkat kung titignan natin ang ating buhay, ang totoo namang nagpapabigat sa atin ay hindi mga suliranin o mga problema. Ang totoong nagpapabigat sa atin ay kasalanan. Sapagkat ang taong nasa kasalanan ay taong nakahiwalay sa grasya at biyaya ng Diyos. Kaya nga kung hiwalay sa Diyos ang tao, para bang pinapasa niya ang mga suliranin at problema na nag-iisa. Ngunit kung ang Diyos ay naibalik ang relasyon niya sa tao o ang tao ay nagbalik loob sa Diyos dahil kay Jesucristo, isa lamang ang ibig sabihin nito.
Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagpapasan ng ating mga pamatok. Hindi tayo nag-iisa. Kaya nga, matamis at madaling dalhin ang mga pamatok, sapagkat bawat pamatok na ating pinapasan, alam natin ay may kahulugan. Mabigat man ang ating pinagdadaanan, may kahulugan, sapagkat bawat krus na dumarating sa ating buhay ay tanda na tayo ay inaanyayahang ni Jesucristo na sumunod sa Kanya. Sabi ni Jesucristo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus araw-araw. Ang ibig sabihin, nakakaisa natin si Jesucristo dahil sa mga pangyayari sa ating buhay, lalo pa nga yung mabibigat. Ngunit dahil kaisa natin siya sa paglalakbay na ito, tayo ay dinadala niya sa kaligtasan. Tayo ay kasama niya, tayo ay sumusunod sa Kanya. At ating tandaan, ang pamatok ni Jesucristo, ang krus ay hindi nagwakas sa kabiguan at kamatayan. Nagwakas ito sa tagumpay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, bawat pamatok na mabigat na ating pinapasan ay hindi para dalhin tayo sa pagwawakas sa kabiguan at pagkawasak. Ngunit para dalhin tayo sa karanasan ng pagbangon at muling pagkabuhay, sapagkat kasama natin si Jesucristo sa pagpapasan ng mga pamatok na ito. At ito ay mga pamatok na banayad, mga pamatok na matamis, sapagkat sa mga pamatok na ito, nararanasan natin ang pangangalaga at pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.